Ayan mga kadiskarte, bali itong aking pattern, tatakpan ito. Itong mga gilid na to tatakpan. Ayan. Bali ganito ang mangyayari. Ito yung una kong ginawa. Ito siya. Tinakpan na siya, may mga takip na. Hanggang dito sa dulo. Ngayon ipakita ko sa inyo yung diskarte ng pagtakip. Ngayon, una nating tutupiin yung para sa ilalim. Pangalawang tutupiin natin yung para sa kabilang side. Ayan. Ngayon, yung ating pangatlo sa kabilang side ulit. Kompleto na, mga kadiskarte. Bali ang mangyari, wala siyang tapon at mas mabilis ang trabaho dahil hindi na magtatabas ng panibago na pangtakip. Good morning mga kadiskarte. Bale, dito na naman ako sa hillside ngayon at may bagong project na naman ako. Inassign na naman ako dito sa paggawa ng trellis. Kakatapos lang namin dito sa building na to at pinagpapatuloy ito. Dito naman kami sa swimming pool. Ayan. Kung mapapansin nyo, may bago na naman kaming ginagawa dito. Tuloy-tuloy na ito, pati yung isang building na ito, bago pa rin ito, pero gusto ng may-ari re-retoke uli ito kasi nung nakita niya yung ginawa namin, gusto niya lahat ng building niya dito halos para-parehas na ang design. Yan ang una namin ginawa, tapos yun ang pangalawa. Bali itong isa na to, babaguhin din yan. Ito na uli yung aming ginagawa, itong swimming pool dito. Bali ang gagawin ko dito na naman ako inassign sa lugar na to paggawa ng trellis. Sa mga hindi nakakaalam kung anong trellis, yan ay design na bali na umpisahan ko na to. Ito ang design niya, oh. Ayan, ito siya. Ayan, bali mag-umpisa na kami ng trabaho ngayon. Yan na yung mga kasamahan ko. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam kung anong trellis, yan ay design lang yan sa taas at walang bubong yan. Parang ano lang siya, parang mga frame lang siya. Ayan, ito ang design niya. Ngayon ang ginawa ko dito, kasi marami itong gagawin, gumawa ako ng pattern para mas mabilis. Yung iba kasi yung diskarte nila, lalo na pag-arawan lang, bawat isa sukat ng sukat, kaya napakabagal. Kaya ako ang diskarte ko, gumawa ko ng pattern. Ito. Yan ang ibabahagi ko sa iyo mga kadiskarte sa mga gagawa ng mga design. Gagawa ng pattern para mas mabilis. Para sukat lang ng sukat kaysa bawat isa susukatan ng paisa-isa, matagal. Kaya mas maganda ang may ganito, may pattern, mabilis ang trabaho. Ayan mga kadiskarte, bali itong aking pattern, tatakpan ito. Itong mga gilid na to tatakpan. Ayan. Bali ganito ang mangyayari. Ito yung una kong ginawa. Ito siya.
Tinakpan na siya, may mga takip na hanggang dito sa dulo. Ngayon ipakita ko sa inyo yung diskarte ng pagtakip, kasi iba-iba ang diskarte niyan bawat gumagawa. Dahil yung iba kasing gumagawa, pagka nabutas na nila ito, magtatabas sila ng clean sheet din na itatakip nila dito. Kaya ang nangyayari, mas mabagal ang trabaho dahil magtatabas pa tapos susukatan yung lapad. Yung sa akin, iba naman ang diskarte ko, panoorin nyo lang. Para sa mga karagdagang kaalaman at gustong matuto sa mga diskarte, para medyo mapapabilis ang trabaho. Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa pattern ko, itong dulo na to, na pa-sliding yung kanyang tabas. Pagdating dito, medyo may extend dito ang pangtakip. Kasi itong haba na to, pag tinakpan na ito, kukulangin siya. Kaya pag nag-pattern ako, pag nagsukat ako dito, may allowance sa dito sa gagawin kong trellis. Bale, pag nagsukat ako nito, may allowance sa dito sa dulo na para pang takip dito, na hindi na ako magtatabas ng ibang plain sheet para pang takip. Bale, mag-allowance ako dito ng 4. Yan, 4 inches. Bago ko isukat itong aking pattern, kailangan perfect yung mga gilid para parehas ang lapat. Tapos ganun din sa kabila, ipapaling siya. Ayan. Kanina nakaganyan tayo. Pag binaliktad natin, dito na naman ito nakaharap sa kabila para magkatugma yung kaltas dito sa design. Ayan, kung mapapansin nyo, bali ang haba ng trellis natin, yung sukat niya dyan lang, dito lang sa guhit na to. Kaya nilagyan ko siya ng sobra para dito sa pangtakip sa kawang na to, sa dulo. Para ito ang itatakip natin, itong side na to. Kasi pag tinupi siya, kailangan tansyado na aabot sa dito sa kabilang dulo. Kaya itong sobra na to, dito sa guhit, yan ang magpupuno dito sa dulo. Para hindi na magtabas ng panibagong pangtakip. Bali yan, mahaba yan hanggang doon. Kabilaan yan, gagawan ng design na ganito. So nga pala, ang sukat ng ating design, bali mula dito sa pinakahuling butas, 20 inches. Kung sa sentimetro, 51. Ngayon, mula dito sa pinakaunang butas, 9 inches. Tapos ang ating kaltas, 3 inches. Parehas sila, 3 inches. Itong dalawa.
Ayan, mga kadiskarte na tabas na natin. Bale, ito na ang itatakip natin. Ayan. Kaya nagkaroon tayo ng allowance dito para dito sa dulo. Para hindi na magpanibago ng tabas. At saka hindi nasasayang yung tinabas dito kasi magagamit na kaagad pang takip. Ngayon, pagdating naman dito sa kakaltasan natin dito, bale, lahat nitong mga tatanggalin dito, itutupi lang natin. Bale, itong unang kaltas natin, pang takip dito sa ilalim. Dito sa ganito. Ayan. Ang kapal nito, 2. Kaya susukat tayo dito ng 2. Ngayon guguhitan natin ng bahagya dito sa kabila para pag tinupi hindi mayuyupi. Yan, bahagya lang. Tapos ito namang ibabaw pang takip sa kabilang side. Ayan, bali ito, tutupi natin ito para sa kabilang side, pero babawasan natin ng kapiraso lang, maliit. Kasi sisikip siya pag natakpan na yung ilalim, tutukod. Ayan. Ayan mga kadiskarte, kung mapapansin nyo, bali nakatatlong hiwa na tayo. Ito sa pinaka sahig dito sa ganito. Ayan. Tapos itong ibabaw na to dito sa kabilang side. Tapos itong kabila naman papunta naman dito sa kabila. Kaya ang gagawin natin, dito sa may tutupiin, guguhitan lang natin ng bahagya para hindi matupi, para hindi mayupi pag tupi. Ngayon, una natin tutupiin yung para sa ilalim. Pangalawang tutupiin natin yung para sa kabilang side. Ayan. Ngayon yung ating pangatlo sa kabilang side ulit. Kompleto na mga kadiskarte. Bali ang mangyari, wala siyang tapon at mas mabilis ang trabaho dahil hindi na magtatabas ng panibago na pangtakip. Ayan. Bali itong kabila, may sobra siya. Pwede nang tabasin yan. Diba? Mas okay. Ngayon dito naman tayo sa kabilang dulo. Kailangan guguhitan ng bahagya para hindi mayupik pag tinupi.
O, di ba? May takip na kaagad. Ayan, saka na ito tabasin na kaunting sobra. Ayan, natabas ko na yung sobra. Ayan, medyo ingat lang sa pag welding kasi medyo manipis ito. Para sa mga baguhan, pag magwe-welding kayo ng manipis, kailangan sisiguraduhin lapat kasi pag may malaki ang awang, lalong nabubutas. Tsaka ang teknik ng pagpapasigo, i-spot nyo kasi pag na-spot siya, pag pinukpok, susunod yan. Ngayon kung walang spot, balik-balik lang yan pag pinukpok. Paangat-angat lang, hindi mo mailapat maigi. Ayan, kung mapapansin nyo, nawi-welding ko siya ng diretso. Kasi, dikit na dikit ang pagitan. Tsaka pag nag-welding kayo ng makapal, dito sa mataas na numero yan nilalagay, yung adjuster. Ayan. Ngayon, pag ganitong manipis, ibababa. Bali itong sa akin, nasa 110 lang ito. Kasi manipis siya. Depende kasi yan sa kakayanan ng welding machine. Kung malakas siya, bawasan ang amperahe. Ayan mga kadiskarte. Kung mapapansin nyo, dito sa tinupian, hindi na kailangan weldingin. Kaya minus trabaho na sa ganitong paraan na tinutupi. Ayan. Tulad dito sa ibabaw, hindi na kailangan weldingin kasi hindi naman siya hiwalay. Ayan mga kadiskarte, tapos na natin ang paggawa ng design. Sasandirin na lang ito. Ayan. Ayan, perfect na perfect yung sukat. Yan ang proseso ng paggawa ng trellis, pag-design. Para mas mabilis ang trabaho, gagawa kayo ng pattern. Yung ganito. Para guhit na lang ng guhit. Kasi kung bawat isang trellis, mag-sukat ng magsukat dito, napakatagal. Bawat isa susukatin. Mabagal ang trabaho. Ayan mga kadiskarte, ang ibig kong sabihin na pagsukat na mabagal. Kung yung bawat isa na ganito, susukatin mong ganyan, sukat kang ganon, sukat ng ganyan. Ngayon, mabagal yan pagka isa-isa mong sukatin bawat isang gagawin mo. Kaya napakaganda ang diskarte. Gagawa ka ng pattern para lapat ka na lang ng lapat. Ayan, guhit ka na lang ng guhit. Kaya napakahalaga na marunong dumiskarte para mas mabilis ang trabaho. Yan ang ibig kong sabihin na pagsukat ng kaisa-isa. Halimbawa yan, susukatin mo dito, sukat ka ng kung anong sukat ang ibinigay na sukat. Ang instruction matagal. Okay, sana naunawaan nyo ang ating paliwanag. Good morning mga kadiskarte. Pagpapatuloy ko na itong aking project. Bale, kompleto na ito. Kompleto na itong aking trellis.
pangkakabit ko na lang ito. 26 piraso. Bali, nalagyan ko na siya ng railings. Ito. Bali, itong trabaho ko, nag-iisa lang ako dito, wala akong helper. Sanay kasi ako gumawa ng walang helper. Kasi mas mabilis ako magtrabaho pag walang helper kasi di na ako nag-uutos. Diskarte lang kahit walang helper. Hello! Kaway-kaway naman dyan mga kasama. Yan ang mga gwapo ko na mga manggagawa. Ito yung aming foreman. Hello! Foreman! Kaway-kaway naman! Gwapo yan! Bali ito ang ating trellis. Dito na tatama yan sa dulo na to. Papunta roon. Ayan. Doon sa kabila. Bali dito tutungtong sa ganito. Subaybay lang at para makita nyo yung kabuuan at kung paano ako gumawa ng nag-iisa. Ito yung swimming pool na na-repair namin. Yan. Lalagyan niya ng sahig na ganito. Hanggang doon, paikot. Ito yung aming bagong natapos. Ayan. Ayan, mga kadiskarte. Magkakabit ako ng trellis. Okay. Ayan, mga kadiskarte. Bali ang gagawin ko ngayon ay puputol-putol na ako ng tubular. Tulad niyan. Pandugtong na yan pababa sa trellis. Paspasan, trabaho namin. Ayan mga kadiskarte, mag-testing ako mag-akyat ng trellis. Sa akyat ko doon, titingnan ko kung nakalibel. Sana may tumulong sa akin na mag-helper. Kung wala naman, ay okay lang, diskarte ko na. Kayang-kaya ko diskartehan yan. Ay, salamat mga kadiskarte. Ayan, kapag testing na kami, naalalayan din ako. Yan ang forma ng ating trellis, mga kadiskarte. Yan ang forma ng ating trellis. Marami yan. Bali 26 yan na balagbag na design. Hanggang doon sa kabila. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, kukumplituhin ko na magputol-putol ng ganito. Ayan. Yung dudugtungan ng trellis na yan. Ayan, yan ang design niya. Okay, subaybay lang mga kadiskarte. Okay. Kompleto na ang aking trellis. Ayan. Okay. Pangkakabit ko na. Yan, mga kadiskarte, magkakabit na ako.
Okay. Yan. Kahit sa ganong diskarte, kahit walang helper, may guide sa taas yung balagbag. Yan ang helper ko. Okay. Yan na mga kadiskarte. Yan na siya. Hindi ko na nabidyohan pag kabit ko kasi nalubat ako. Hindi na ako nakapag-charge. Ayan. Yan ang design niya. Bali, napagpasyahan ng aming architect na bububungan ng polycarbonate. Yung transparent na bubong. Ayan siya. Ang ganda niya pag natapos. Ito naman yung kabila na ginagawa namin. Na ikabit ko na lahat. Ayan ang purman niya. Yan ang design niya. Ayan. Nabuo ko rin ng pautay-utay. Kaya kung magawi kayo dito sa Magsaysay Occidental Mindoro, dito na kayo mag-check-in sa hillside. Magaganda ang kwarto dito. Okay. Kaya tayo dito sa ginagawa namin. Mahangin dito sa taas. Tanaw na tanaw ang swimming pool. Ayan. Ito yung aking mga pogi. Mga magagandang lalaki ng mga kasamahan. Hi guys! Magagaling yan. Galing man. Ito yung aming professional na tile setter. Ang galing yan. Pati pa gumagana yan pag lapat ng tiles. Siya lahat ang gumawa dito, mga tiles. Dito tayo sa kabilang swimming pool. Ayan. Oh. Diyan banda, gagawa pa rin kami ng building dyan. Yan ang isusunod namin. Punta tayo dito sa may Bukana. Ayan. Dati makipot lang to dito, makitid ang paradahan. Ngayon pinabuldos na. Ayan. Pinatanggal dito yung mga kubo-kubo sa ibabaw ng bundok. At pinabuldos na ito dito para lumuwag yung parkingan ng customer. Ayan. Ito yung kakatapos lang namin. Yan ang una namin, yung malaki. Sumunod ito. Ayan. Pansinin nyo dito, dati ang daanan ito lang. Itong lugar na to. Ayan, hanggang dyan. Kasi dyan na nakakabit yung mga kuryente sa poste. Ito lang, maliit. Ngayon, hanggang doon na. Pinalaki na, binuldos. Ayan. Kitang-kita na. Mula sa kalsada, kitang-kita na hanggang doon sa loob. Yung kabuuan ng building. Bali itong gitna na to, lilinisin pa yan pag naayos yung isang poste na yan. Diyan ikakabit yung kuryente. Ayan, lilipat yan at aalisin na itong nasa gitna. Ito, nagbutas na rin ng para sa mga poste ng pader. Ayan. Gandun. Napakaluwag na ng daanan. Ito ang resort na pinakamaganda dito sa Magsaysay Occidental Mindoro. Malapit lang ito sa San Jose Occidental Mindoro. Magkasunod lang ito na bayan. Ayan, hanggang doon isang compound lang ito. Isa lang may-ari nito. Pasyal tayo doon banda. Mga apartment yan.
Tapos hanggang doon pa. Yun. Yung doon sa may bandang dulo, yun ang hole nila. Bale, kasunod nito, dyan sa may mga nyugan na yan, magtatayo din kami dyan ng building. Kasi nagustuhan ng may-ari na yung mga design ng aking architect. Kaya hindi kami maalis-alis dito. Talagang matagalan pa itong trabaho namin. Dito naman sa bandang baba may fish pond din sila dito. Ayan. Pwedeng mangawil dyan ng tilapia. Dito nang tagos natin sa likod. Dito pa rin sa ginawa namin. Medyo maluwang din. Ayan. Ayan mga kadiskarte. Itong aking katapos lang na trellis. Tapos may kasunod na naman akong ginagawa. Trellis din dito sa kabila ito. Ayan. Iba naman ang design nito. Ayan. Baling mangyayari dito. Pag nayari ko yan, tatanggalin itong tukod na to. Ayan. Nakahang lang ito dito. Walang haligi. May bubong din ito na polycarbonate. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang polycarbonate, yan ay parang fiberglass na transparent. Parang salamin din siya. Parang plastic na matibay siya. Ayan. Okay, mga kadiskarte, ito na yung aking ginawang trellis. Yan na siya. Ayan. Ito yung aking bagong nayari na trellis. Napakaganda. Okay mga kadiskarte, lagi lang magsubaybay at para sa mga karagdagang kalaman, para sa mga gustong matuto, lagi lang mag-subscribe at mag-share para sa makita ng ating mga kadiskarte. Okay, bye-bye!